Naranasan niyo na po ba na mahimbing na natutulog sa kalagitnaan ng gabi para lang biglang magising dahil sa matinding pangangailangan na umihi at pagkatapos ay hindi na makabalik sa pagtulog? Nangyayari po ba ito sa inyo halos gabi-gabi? Sa ating edad, marami ang nagsisimulang tanggapin na ito ay bahagi lamang ng pagtanda at tahimik nila itong tinitiis. Nagigising ng ilang beses tuwing gabi at pagkatapos ay ramdam ang pagod at panghihina sa susunod na araw. Pero, mahal na tito, paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na dahilan ay maaaring hindi ang inyong edad? Maaaring ito ay dahil lamang sa 5 maliliit na pang-araw-araw na gawi na halos lahat ng senior na nakilala ko, mula kay Mang Tomas sa Batangas hanggang kay Aling Maria sa Cebu, ay pinagdaanan sa isang punto. At sa ilang malumanay na pagbabago lamang sa inyong rutina, hindi lang kayo maaaring makatulog ng mas mahimbing, kundi mapoprotektahan din ninyo ang inyong sarili mula sa mga isyung pangkalusugan sa katagalan. Sa video ngayon, gusto kong ibahagi ang isang bagay na tinatawag kong ang hindi nakikitang gawi. Isang bagay na napakasimple ngunit napakalakas, na nakatulong sa daan-daang senior mula sa Maynila, Davao hanggang Cebu, na wakasan ang kanilang mga problema sa pag-ihi sa gabi. Pakiusap, samahan niyo ako hanggang sa dulo, dahil baka ngayong gabi, ang gabing magbabago ang lahat para sa inyo. At kung makita ninyong nakakatulong ang video na ito, mag-iwan po ng komento na may salitang pag-asa. Bigyan ito ng like, ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, at mag-subscribe sa channel na ito para makatanggap ng mas maraming wellness content na espesyal na ginawa para sa mga senior ng Pilipinas. Nakikita niyo po, sa mundo ng medisina, merong terminong medyo technical nocturia. Nangangahulugan ito ng kondisyon kung saan ang isang tao ay nagigising ng isa o higit pang beses sa gabi para lamang umihi. Pamilyar ba halos lahat ng lampas sekstong ay nakaranas na nito? Ngunit dahil karaniwan ito, hindi nangangahulugang normal ito o dapat nating pagtiisan habang buhay. Narito ang magandang balita. Sa karamihan ng mga kaso, tulad ni Mang Jose mula sa Davao o Aling Elena mula sa Iloilo, ang dahilan ay hindi isang seryosong sakit sa halip. Madalas itong nagmumula sa maliliit na pang-araw-araw na gawi, tulad ng kung ano ang kinakain ninyo sa hapunan, yung huling tasa ng tsaa sa gabi, o kahit paano kayo humiga kapag natutulog, kapag naantala ang tulog sa gabi. Hindi lang ito tungkol sa paggising. Pinuputol din nito ang malalim na yugto ng pahinga kung saan nag-iimbak ng alaala ang inyong utak, nagkukumpuni ang inyong katawan, at nagbabalanse ang mahahalagang hormones. Kung regular na naaabala ang malalim na tulog na ito, hindi nakapagtataka na pakiramdam ninyo ay iritable, pagod, o walang gana sa susunod na umaga. Maraming senior ang nagsasabi, siguro kailangan ko na lang itong pagtiisan. Ngunit ang katotohanan, ilang maalalahaning pagbabago lamang ang makakatulong sa inyong bumalik sa mahimbing na pagtulog, tulad noong kayo ay nasa 50s pa. Unang gawi, pag-inom ng tubig, ng gabi na. Alam niyo po, tito, isa sa pinakamaliit na ugali pero malaki ang epekto sa inyong tulog ay ang pag-inom ng tubig ng gabi na. Marami sa ating mga senior ang nasisiyahan sa isang tasang herbal na tsaa o isang magaan na sabaw bago matulog. Sa paniniwalang nakakatulong ito sa kanilang mag-relax. Ngunit ang hindi nila namamalayan ay ang mismong gawaing ito ang maaaring tahimik na gumagambala sa kanilang pagtulog. Kapag uminom kayo ng tubig sa loob ng 3 oras bago matulog, hindi sapat ang oras ng inyong katawan para i-regulate ang isang hormone na tinatawag na vasopressin. Isang hormone na karaniwang nagpapabagal sa produksyon ng ihi sa gabi,
kung wala ang epekto nito. Ang inyong mga bato ay patuloy na gumagana tulad ng ginagawa nila sa araw. At ang inyong pantog ay gigisingin kayo na may agarang senyales. At bigla na lang, nasa labas na kayo ng inyong mainit na higaan patungo sa madilim na pasilyo. Hindi lang ito simpleng tubig. Yung makatas na hiwa ng pakwan pagkatapos ng hapunan, isang baso ng pomegranate juice, o kahit ilang bitamina ay maaaring maglaman ng sapat na likido para maging aktibo ang inyong pantog habang kayo ay natutulog. Kunin natin si Aling Celia mula sa Pampanga bilang halimbawa. Dati siyang nagigising ng 4 o 5 beses sa isang gabi, pagod na pagod tuwing umaga. Ngunit nang itigil niya ang kanyang ugali ng pagkain ng sabaw sa gabi at sinimulang sundin ang isang simpleng tuntunin, walang anumang likido pagkatapos ng sitomesinepgi. Sa loob ng 2 linggo, minsan na lang siyang nagigising sa gabi. Sa ilang gabi, nakakatulog na siya ng mahimbing hanggang sa pagsikat ng araw. Kaya kung karaniwan kayong natutulog ng 10 no, subukang tapusin ang lahat ng inumin bago mag-7 nangi. Maglagay ng isang maliit na baso ng tubig sa tabi ng kama para lamang sa mga emergency. At kung umiinom kayo ng gamot na nagpapatuyo ng lalamunan o kung mayroon kayong diabetes, palaging matalinong kumonsulta sa inyong doktor. Tulad ni Dr. Santos, kung paano ito i-adjust ng ligtas. Ang nag-iisang pagbabagong ito ay nakatulong na sa maraming senior mula Maynila hanggang Cebu na makatulog ng mas payapa at gumising na masariwa. Pangalawang, gawi huling hapunan at mga pagkaing diuretic tita. Napansin niyo na po ba na ang sarili ninyong hapunan ang maaaring lihim na salarin sa likod ng inyong putol-putol na tulog gabi-gabi? Sa ating edad, marami ang naniniwala na ang mababaw na tulog ay dahil lamang sa pagtanda ng katawan. Ngunit minsan, ang tunay na issue ay nasa plato ng hapunan at sa oras ng pagkain. Naaalala niyo ba noong unang panahon? Ang ating mga lolo't lola ay maagang naghahapunan habang may liwanag pa. Pagkatapos, sila ay maglilinis, iinom ng isang magaan na herbal na inumin at magpapahinga. Ngunit ngayon, marami sa atin ang kumakain ng hapunan ng huli. Pagkatapos ng autumn, minsan pa nga'y 9 na gushi. Ang iba ay kumakain habang nanonood ng TV. Ang mga gawi na ito ay maaring pakiramdam ay nakaka-relax. Ngunit sa katotohanan, pinapanatili nilang abala ang katawan sa buong gabi sa halip na hayaan itong magpahinga. Maaring isipin ninyo, ganito na ako kumain sa loob ng maraming taon. Ano ang masama? Ngunit tita, nagbabago ang ating katawan sa paglipas ng panahon. Noong tayo ay mas bata pa, mas malakas ang ating mga bato at pantog. Mas mabilis ang panunaw. Ngayon, kahit isang huling hapunan ay maaaring maging sanhi ng hindi mapakali. Kailangang gumamit ng banyo sa gabi at paggising sa umaga na parang hindi talaga nakatulog. Ang hindi napapansin ng karamihan ay kailangan ng digestive system ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras para maproseso ng maayos ang isang buong pagkain. Kung kumain kayo ng huli, nagdi-digest pa ang inyong katawan habang sinusubukan ninyong matulog. Ginagambala nito ang mga sleep hormones, iniirita ang pantog, at bago ninyo mamalayan, gising na naman kayo. Ang ilang pagkain ay malakas na diuretic, nagpapabilis ng pag-ihi tulad ng kamatis, pipino, pakwan, kape, at maging ang tsokolate. Idagdag pa dyan ang mga maaalat na pagkain tulad ng atsara, maanghang na pritong pagkain o matatandang keso, at hindi talaga makakapagpahinga ng payapa ang inyong katawan sa gabi. Naaalala ko si Mang Ramon mula sa Laguna. 58 taong gulang. Dati siyang naghahapunan ng 8
30 Naka J. Ang kanyang mga pagkain ay mukhang napaka-healthy salad ng kamatis at pipino, steamed na manok, isang tasang green tea, ngunit nagigising siya ng 3 beses bawat gabi para umihi. Nang ilipat niya ang hapunan sa size 30 jagi at pinalitan ang salad ng mainit na sopas ng gulay, kanin na may sinabawang monggo, at isang basong maligamgam na gatas. Nagsimula siyang matulog ng 6 na oras ng diretso sa loob lamang ng 3 linggo. Bumuti ang kanyang enerhiya. Kaya pag-isipan ninyo, kung babaguhin ninyo ng kaunti ang inyong hapunan, iwasan ang mga pagkaing diuretic o masyadong maalat, at kumain ng hindi bababa sa 1 oras na mas maaga. Maaari kayong magkaroon ng payapa at walang patid na tulog sa gabi. Pangatlong gawi, pagpunta sa banyo para sigurado. Bago matulog, tito, tita, naranasan nyo na po bang gawin ito naghahanda ng matulog? Hindi naman talaga nararamdaman ang pangangailangang umihi, ngunit pumupunta pa rin sa banyo para sigurado. Ito ay isang karaniwang gawi sa mga taong kaedad natin sa maraming lugar tulad ng Maynila o Cebu. Hindi ito kakaibang gawi. Ngunit hayaan ninyong ibahagi ko ang isang bagay na hindi napagtatanto ng marami. Kapag inuulit natin ang aksyon na ito araw-araw, nagsisimulang matuto ang ating katawan mula rito. Unti-unti, nasasanay ang pantog na magpadala ng senyales kahit hindi pa ito tunay na puno. Dati, ang pantog ay maghihintay hanggang sa magkaroon ito ng mga 300 hanggang 500 mililitro ng ihi bago magpadala ng mensahe sa utak. Ngunit kung patuloy tayong pupunta para sigurado gabi-gabi, sa paglipas ng panahon, sisimulan ng pantog na mag-alarma kahit 100 to 150 mililitro pa lang ang laman. At ganyan kayo nagigising sa kalagitnaan ng gabi kahit wala namang talagang apurahan. Naaalala ko si Tita Susan mula sa Quezon City, 74 taong gulang na ngayon, gabi-gabi bago matulog. Pumupunta siya sa banyo kahit hindi niya nararamdaman ang gana. Ganun pa man, mga 2:00 nagigising pa rin siya. Ngunit nang gabayan siyang pakinggan ang kanyang katawan at huwag pilitin ang sarili sa lumang gawi. Sa loob lamang ng ilang araw, nagsimula siyang matulog ng 5 hanggang 6 na oras ng diretso. Kaya kung mayroon kayong ugali na bumisita sa banyo para sigurado bago matulog, malumanay kong hinihikayat na isaalang-alang ang isang maliit na pagbabago. Pumunta lamang kapag tunay ninyong nararamdaman ang pangangailangan. Kung nakakaramdam kayo ng pagkabalisa bago matulog, subukan ang isang bagay na mas nakakakalma. Siguro'y pagbabasa ng ilang linya mula sa Biblia, pakikinig sa malumanay na musika, o simpleng pag-upo ng tahimik at paghinga ng malalim. Maaaring tumagal ng ilang araw o kahit ilang linggo upang sanayin muli ang natural na ritmo ng katawan, ngunit ito ay lubos na posible. At kung umiinom kayo ng diuretics o nakakaranas ng incontinence, mangyaring makipag-usap sa inyong doktor. Pang-apat na gawi posisyon sa pagtulog, tito, tita. Napagtuunan niyo na po ba ng pansin kung paano kayo matulog sa gabi, nakatagilid, nakatihaya o nakadapa? Marami ang naniniwala na hanggat komportable sila, ayos lang. Ngunit sa katotohanan, ang paraan ng inyong pagtulog bawat gabi ay maaaring direktang makaapekto kung magigising kayo sa kalagitnaan ng gabi para bumisita sa banyo. Kahit na hindi naman talaga puno ang inyong pantog. Pagtulog ng nakadapa. Kapag natutulog tayo ng nakadapa, ang ibabang bahagi ng tiyan ay pumipindot sa pantog. Maaari nitong malito ang katawan at isipin na kailangan nitong umihi. Pagtulog ng nakatihaya, ito ay medyo mas nakaka-relax. Ngunit kung kayo ay humihilig o may sleep apnea,
Tulad ni Mang Oscar mula sa Bacolod, maaaring hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Maaaring bumaba ang oxygen sa katawan at magulo ang mga hormone na namamahala sa pag-ihi. Pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa ito, mahal na tito at tita, ang pinaka-inirekomendang posisyon ng mga doktor. Binabawasan nito ang pressure sa pantog at sinusuportahan ang atay, bato, at digestive system na gumana ng mas maayos. Isipin ninyo ito isang malambot na unan sa pagitan ng inyong mga tuhod, isang komportableng unan sa ulo na hindi masyadong mataas, at payapang nakahiga sa pamilyar na banig. Bago ninyo mamalayan, mahimbing na kayong natutulog. Naaalala ko si Mang Cardo, 78 taong gulang, mula sa Cagayan de Oro. Dati siyang natutulog ng nakadapa at nagigising ng 3 beses gabi-gabi para umihi. Ngunit pagkatapos lamang ng 2 linggo ng pagsasanay na matulog ng nakatagilid na may unan sa likod at isa sa pagitan ng mga tuhod, nagsimula siyang matulog ng sas na oras ng diretso. Kung sanay kayo sa ibang posisyon sa pagtulog, huwag mag-alala. Magsimula ng dahan-dahan. Maglagay ng unan bilang suporta sa inyong likod at isang malambot sa pagitan ng mga tuhod. Panlimang gawi, ang kapaligiran sa pagtulog tito. Tita, naranasan niyo na po bang magpabaling-baling sa kalagitnaan ng gabi? Pakiramdam ay mainit, hindi mapakali, o kailangang gumamit ng banyo nang hindi alam kung bakit. Marami ang naniniwala na ito ay dahil sa pantog o simpleng pagtanda. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko, minsan, ang sarili ninyong silid tulugan ang tahimik na salarin kung nakasuot kayo ng makakapal na damit pantulog, nakabalot sa ilalim ng kumot na lana, at natutulog sa isang saradong silid na walang ventilasyon o ceiling fan. Maaring hindi makapagpalamig ang inyong katawan. At narito ang agham sa likod nito. Bago magsimula ang malalim na pagtulog, kailangang bumaba ng bahagya ang temperatura ng inyong katawan para mailabas ang 2 mahalagang hormone, ang melatonin, na tumutulong sa inyong makatulog, at ang vasopressin, na tumutulong bawasan ang pag-ihi sa gabi. Kung mainit ang silid, naaantala ang prosesong ito. Hindi na ilalabas ng maayos ang mga hormone at nagiging mababaw ang inyong tulog. Naaalala ko si Tita Perla mula sa Baguio. Dati siyang nagsusuot ng makakapal na damit, natutulog sa synthetic na bedsheet, at iniiwasan ng bentilador sa takot na magkasipon. Gabi-gabi siyang nagigising ng 4 o 5 beses. Ngunit matapos lumipat sa magaan na damit pantulog na gawa sa koton, bahagyang binuksan ang bintana ng kanyang silid at gumamit ng malambot na kumot na koton. Nagsimula siyang matulog ng tuloy-tuloy sa loob lamang ng ilang linggo. Ang hinihiling lang ng ating katawan ay isang kalmado at preskong lugar na tulugan na may magandang daloy ng hangin, isang magaan na kobre kama, temperatura ng silid na mga 18 hanggang 20 degree at walang masyadong mabigat sa katawan. Ang 5 bagay na dapat tandaan, gaya ng madalas sabihin ni Tita Mila mula sa Quezon City. Bago ako matulog, 5 bagay lang ang aking tinatandaan, tulad ng pagsisindi ng ilawan, pagsasara ng pinto, at paglalatag ng malambot na kumot sa kama. Kaya ano ang 5 bagay na ito? Iwasan ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng 7 na nabibinukagaw, para makapagpahinga ang inyong mga bato. Maghapunan ng maaga, sa pagitan ng 5:30 at 6:30 na pinuktugan. Iwasan ang mga pagkaing maanghang, maalat o diuretic. Gamitin ang banyo lamang kapag talagang kailangan. Alisin ang ugali na pumunta para sigurado. Matulog ng nakatagilid sa kaliwa, na may unan sa pagitan ng mga tuhod at tuwid ang leeg at likod. Panatilihing malamig at mahangin ang inyong silid. Magsuot ng magaan na damit na koton
Kung sakaling makalimutan ninyo, iminumungkahi kong isulat ang 5 linyang ito sa isang maliit na papel at idikit sa tabi ng inyong kama. Nakita kong binago nito ang buhay ni Mang Rene sa Maynila, ni Tita Lita sa Cebu, at maging ni Lolo Berto sa Bulacan. Ang isang malalim at mahimbing na tulog ay hindi lang tumutulong sa inyong maging alerto, pinapalakas nito ang inyong puso, binabawasan ang panganib ng pagkahulog, pinapanatiling matalas ang inyong memorya, at ibinabalik ang pakiramdam ng kontrol sa sarili ninyong katawan. Ngayon, nais ko pong itanong sa inyo, sa 5 gawi na ito, alin po ang sa tingin ninyo ay pinakamadali at alin ang pinakamahirap para sa inyo pakiusap? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa komento. Malay ninyo, ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. At kung ang video na ito ay nagdala ng kaunting liwanag sa inyong gabi, pakitap ang like, ibahagi sa isang mahal sa buhay. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Naway magkaroon kayo ng payapang gabi. At marahil, sa isang maliit na pagbabago ngayong gabi, ang tulog na akala ninyo'y nawala na ay tahimik na magbabalik sa inyo. Magkita tayong muli sa susunod na video.